Araw-araw, libo-libong tao ang nakakaranas ng kaso ng karahasan, diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Marami ang hindi nakakamit ang hustisya at respeto na nararapat sa kanila at nalalabag ang kanilang karapatang pantao. Kaya naman, mahalaga na pag-usapan natin ang isyong ating tatalakayin ngayon sapagkat hindi dapat natin gawing kasanayan ang ganitong kawalan ng respeto sa buhay ng tao. Dito sa espesyal na episode kung saan tatalakayin natin ang isang malalim at seryosong issue sa ating lipunan. Ayon sa isang artikulo na inilathala kamakailan ng Philippine National Police, halos 2,000 na tao na ang nabiktima ng suicide mula Enero hanggang Hunyo 2025 dahil sa physical at online bullying. Ngayon, mayroon tayong panauhin na magbibigay pa ng dagdag na impormasyon tungkol sa isyong ito. Isa siyang doktor na may eksperto sa psikolohiya. Welcome, Ms. Vinluan. Maraming salamat, Ms. Belen. Nakakabahala na ilan sa mga kaso ay may ugnayan sa bullying na karamihan ay kabataan at young adults na sinasabing nakakaranas ng pamabastos at pananakot, personal at online man. Kaya madalas na napupunta ang desisyon ng mga biktima sa suicide ay dahil yun na lamang ang sa tingin nila makakapagpatigil sa kanilang paghihirap. Natatakot silang magsumbong dahil baka hindi sila paniwalaan o babaliwalain lamang ang kanilang hinanakit. Dahil din sa sistema ng bansa natin, hindi din nabibigyan nararapat na hustisya ang mga biktima lalo na't kapag sila ay may hirap. Kaya naman ngayong araw, tatalakayin natin kung bakit mahalaga ang bawat buhay, ano ang nangyayari sa ating lipunan, at ano ang maaari nating gawin upang masolusyonan ang problemang ito. Unang tanong, bakit kaya ganito ang sitwasyong kinakaharap ng maraming kabataan? Magandang tanong yan, dahil ito sa mga inaasahang dapat kilos o gawin ng isang tao na naaayon sa kagustuhan ng lipunan. Dapat hindi ka lalabas sa pamantayan ng lipunan, kundi huhusgahan ka nila dahil ikay naiiba. Kaya, madalas ang nakakaranas ng bullying ay mga batang may kapansanan sa utak o sa pisikal na katawan dahil hindi ito katanggap-tanggap sa lipunan. Kaya naman, ganito nakalala ang sitwasyon na ito dahil karamihan ay minamaliit o naging kasanayan na ang makita ang bullying. Hindi nila iniisip ang pinsala na maidulot ang kanilang mga aksyon, salita, at basta-basta na lang nahuhusga sa iba. Siyang tunay dahil dito hindi nabibigyang kahalagahan at respeto ang buhay ng tao. Lumalabag ito sa kanilang karapatan at pagkatao at hindi dapat pinapalaganap ang ganitong pag-uugali. Marami sa aking mga pasyente ay nagsasabing ang bullying na nararanasan nila ay nakakasira sa kanilang mental health. Hanggat nawawalan sila ng pagpapahalaga sa sarili nilang buhay. Nawalan sila ng kaibigan, tiwala, respeto, at katauhan dahil sa bullying. Hindi lang ito maliit na issue na nawawala sa paglipas ng panahon. Ito'y nangangailangan ng kamalayan at pagtutulungan sapagkat ito'y malaking issue sa ating lipunan. Nakakaapekto ito ng matindi sa kalusugang pang-isip ng mga tao at maaari talagang makasira ng buhay. Kaya naman, nais kong bigyan diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mental health upang mabawasan ang mga kaso sa pagpapatiwakal. Mahalaga na makiisa at sumuporta tayo sa mga programa at advokasya na tumutulong sa mga biktima ng bullying at sa mga taong may pinagdaraanan sa kanilang kalusugang pang-isip. Malaking bagay ang pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa mental health at ang kahalagahan nito sa ating lipunan. Nananawagan kami sa lahat ng nakararanas o nakauunawa sa mga isyong ito. Hinihikayat namin kayong makipag-ugnayan sa mga mental health services, mga inisyatibo at mga programang handang umalalay sa inyo upang makabangon at makausad gaano man kabigat ang inyong pinagdaraanan. Kung nais mong may makausap, i-dial mo lamang ang 911 at pindutin ang 4 at may kakausap at makikinig sa iyo. Tandaan na hindi ikaw nag-iisa at iisipin mo lahat ng tao nagmamahal sa iyo at malulungkot kapag ikay mawala. Sila ang gawin mong rason upang magpatuloy sa buhay at laging maniwala sa Panginoon. Biniyayaan niya tayo ng buhay dahil mahal niya tayo.
Tiwala lang sa kanyang plano at lahat ng sakit na iyong nararamdaman ngayon ay mawawala sa kinabukasan. Lahat tayo ay anak ng Diyos at dapat nating mahalin ang buhay na binigay sa atin. At sa mga taong nais naman makatulong sa mga nangangailangan, maaari kayong magbigay sa mga charity box na mayroon kami na hindi lang pera kundi pagkain at damit, at ang mga ito ay papamahagi ng aming grupo sa mga pamilya na nangangailangan ng suporta. Magkaisa tayo upang magbigay kamalayan sa mental health dahil ito ang nagpapakita ng respeto at paggalang sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Maging maingat sa mga sinasabi mo sa ibang tao at manatiling mapagkumbaba sa kapwa. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng tao, kaya naman huwag maghusga at agad. At dito nagtatapos ang episode natin ngayon. Maraming salamat sa inyong taus-pusong pagsuporta at pakikinig sa amin. Laging tandaan, ang bawat buhay ay mahalaga at hindi dapat natin tinatapakan. Matutong maging mabuti at kung may kilala kayong nahihirapan sa kanilang mental health, hikayatin niyo silang humingi ng tulong upang sila ay gumaling. Maging boses tayo ng kabutihan at pagkalinga dahil ang alaga ng isang buhay ay walang katumbas at dapat alagaan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!